Isa sa tips na pwede kong ibigay pag first timer ka para hindi ka ma-terminate agad, kailangan iwasan mo muna maging makalimutin palagi. At saka dapat marunong kang sumunod sa instruction, marunong kang umintindi sa instruction ng amo. Yun yung pinaka-importante pag first time ka pa lang. Yun yung una nilang titingnan. Doon parating napapalpak yung mga bagong dating dito kasi feeling ng mga amo trouble yung mangyayari parati pag hindi nakakaintindi ng mga instruction. Yun nga lang, alam ko naman na magsalita sila is hindi talaga masyadong clear, kaya kung bago kayo mag-yes, i-clear nyo talaga muna yung instruction na gusto nilang mangyari para alam nyo kung ano yung gagawin nyo. Pag tatlo bang alaga is meaning may kasama ka sa bahay. Depende sa amo. May amo na kumukuha ng dalawa, may amo na isa lang yung ma-afford nila na helper. So, wala kang magagawa kung mag-isa ka lang. So, kailangan mong magtiis hanggang matapos mo yung kontrata mo. Doon ka na pipili kung gugustuhin mo pa bang magstay or hindi. Ganito lang guys ang scenario parate pag day off. Bumibili ng take out na food at kakain sa park. May mga nagbabaon, yung mga nakakaluto sa bahay ng amo. Mas tipid yun. May napanood akong video na sinasabi niya na hindi daw siya hinanapan ng e-travel nung umuwi siya at pabalik siya dito sa Hong Kong. So, ang malamang, ibig niya sabihin is hindi na kailangan yung e-travel. Pag umuwi kayo, kailangan talaga mag-register kayo sa e-travel. Hindi pwedeng hindi. Hindi sila hinanapan malamang kasi nasa system na sila, naka-register na sila doon, may record na sila. Kaya hindi na kailangan hanapin sa'yo. Pero pag nag-register ka, screenshot mo pa rin para kung sakali, at least meron kang copy agad-agad. Hindi mo na kailangan mag-online. Ang e-travel o easy, maliban sa passport mo, ticket mo, at saka sa Hong Kong ID mo, kailangan talaga yan pag umuwi ka. Kailangan din ng OEC guys pag pabalik dito. So pwede kang kumuha galing dito pauwing Pilipinas para pagbalik mo may OEC ka na. Kung wala ka namang time, pwede din na sa Pilipinas ka na lang kumuha. Mayroon tayong sis na sa ika-third contract niya hindi na siya na-renew ng contract. So dahil hindi na daw siya kailangan. So nung ika-third contract niya bigla na lang siyang hindi na kailangan. Kasi sa third contract, ano na tayo sa LS, long service. So, dalawa lang yan. Hindi willing magbayad yung amo niya ng LS, hindi afford na amo niyang magbigay ng LS, or hindi talaga siya kailangan. Yun lang yun. So, nakaka-hurt, diba, pag ganun yung nag-expect ka na ay, third contract ko, baka magkakaroon ako ng LS, or baka magbibigay yung amo ko ng LS pag magpatuloy ako.